MT Novel Story. Kabanata 1236, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa gitnang plaza ng pugad ng demonyo, mayroong isang malaking estatwa ng demonyo, 10-10 talampakan ang lapad at daan-daang talampakan ang taas. Ang demonyo sa rebulto ay nakasuot ng mga damit na may mukha na pambabae at mahaba at singkit na mga mata ng demonyo, na tila may isang linya lamang, at ang mga mata ay partikular na malalim, na parang tumutusok sa mga panahon, ngunit hindi nila matukoy kung sila ay lalaki o babae. Ang parang buhay na estatwa ng demonyo ay eksaktong estatwa ng isang demonyong Diyos. Ito ang banal na lupain ng Demon's Nest, at hindi mabilang na mga demonyo ang dumarating upang maglakbay araw-araw, na ginagawa itong pinakabuhay na lugar sa Demon's Nest. Sa ilalim ng estatwa ng demonyong Diyos, ang hindi mabilang na mga demonyo ay naglalakbay, lahat sila ay lubhang makadiyos, at lahat sila ay inihagis ang kanilang mga katawan sa lupa. Kabilang sa kanila ang 6 na peregrino na nakasuot ng damit at talukbong. Sa 6 na peregrino, 5 lang ang sumasamba sa estatwa ng demonyong Diyos, habang ang isa naman ay nakatitig sa rebulto ng demonyong Diyos. Ang taong hindi sumasamba sa estatwa ng demonyong Diyos ay si Lu Chen. Sa sandaling ito, may walang katapusang galit sa mukha ni Lu Chen, at ang nagngangalit na galit ay malapit nang lumabas sa kanyang mga mata, at gusto niyang sunugin ang estatwa ng demonyong Diyos hanggang sa abo. So, ito ang Diyos ng demonyo. Matagal na ang nakalipas, nakita niya ang Diyos ng demonyo. Noon, nang pumunta siya sa Doji Mountain para hanapin ang kanyang ama, nakakita siya ng larawan sa isang bato. Ang kanyang ama, si Lu Zhengrou, ay nagtungo sa isang palasyong nababalot ng ambon, ngunit agad siyang naaresto. At ang taong nakahuli kay Lu Zhengrou ay ang taong malambot ang mukha na ito. Dati, hindi niya kilala kung sino ang taong ito. Ngayon, alam na niya, isa pala itong demonyong Diyos. Hindi katakataka na ang taong ito ay naglakbay sa maraming panahon ng may isang tingin, sinusubukang pawiin ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay nanunuya siya sa buong panahon at espasyo, sinusubukang pasabugin siya hanggang mamatay. Isang taong nagtataglay ng gayong mga supernatural na kapangyarihan at ganoong kapangyarihan, gaya ng inaasahan, isang Diyos lang ang makakagawa nito. Bukod dito, hindi ang Diyos ng lahi ng tao ang gustong pumatay sa kanya, kundi ang Diyos ng lahi ng halimaw. Saan pumunta ang kanyang ama upang makilala ang Diyos ng demonyo? Ano ang nangyari sa kanyang ama upang masaktan ang Diyos ng demonyo? Ngunit anuman ang mangyari, ang demonyong Diyos na ito ay kaaway ng kanyang ama, at siya ang nakataya sa kanya. Kuya Lu, ang demonyong Diyos ang tanging paniniwala ng aming angkan ng demonyo. Bakit hindi mo sambahin ang Diyos ng demonyo kapag nakita mo ito? Sa 5 tao na sumasamba, nakita ng pinuno na hindi lumuhad o sumasamba si Lu Chen, ngunit puno ng galit ang kanyang mukha, hindi niya maiwasang matigilan, at mabilis na pinaalalahanan siya sa mahinang boses. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Jianbo. Pinilit ni Lu Chen na lumabas para maglakad-lakad, ngunit hindi niya napigilan ang pag-aatubili na pumayag na palabasin si Lu Chen, at inutusan si Jianbo na magdala ng ilang gwardya upang samahan si Lu Chen. Pagkatapos, si Lu Chen ay hindi dumaan sa gate, ngunit tahimik na lumabas mula sa gilid ng pinto, at pagkatapos ay gumala-gala sa tirahan ng demonyo ni Nooda hanggang sa makarating siya sa estatwa ng demonyong Diyos. Ang pagluhod ay isang anyo lamang, hanggat ang pananampalataya ay nasa puso, ito ang pinakadakilang paggalang sa Diyos ng pananampalataya. Huminahon si Lu Chen, pinigilan ang kanyang galit, at nagpaliwanag sa ganitong paraan. Pero, lumuhad ka, wala sa tanong yan. Maaari siyang lumuhad at lumuhad sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya maaaring lumuhad sa kanyang mga kaaway. Kaya ganyan. Si Brother Lu ay may magandang opinyon, at ang kanyang mga insight ay mabagsik. Ang paliwanag ni Lu Chen ay medyo malabo, ngunit naisip ni Jianbo na ang paniniwalang sinabi ni Lu Chen ay isang demonyong Diyos, kaya't agad niyang pinuri si Lu Chen. Paano ka hindi mambola? Para sa kapakanan ni Lu Chen, ipinadala pa siya ni Anyo upang magdala ng isang tao na protektahan si Lu Chen, na hindi pa nangyari noon. Makikita mula rito na si Lu Chen ay may malaking posisyon sa puso ni Anyo. Kung walang aksidente, talagang na-in-love si Anyo kay Lu Chen. At tiyak na may magandang kinabukasan si Lu Chen, at maaaring siya ang manugang ng mansion ni Prince An sa hinaharap. Kung hindi siya mambola ng magiging manugang ni Haring An, kailan pa siya maghihintay? Ano ang pangalan ng demonyong Diyos?
Muling sinulyapan ni Lu Chen ang estatwa ng demonyo, at nagtanong. Ang demonyong Diyos ay ang paniniwala ng ating angkan ng demonyo, at ang pangalan nito ay hindi binabanggit. Kuya Lu, mangyaring huwag magtanong. Simple pero medyo kinakabahan, sabi niya. Ang pangalan ay hindi masabi. Sumimangot si Lu Chen, hindi niya alam ang pangalan ng demonyong Diyos, paano niya mahahanap ang demonyong Diyos, paano niya ililigtas ang kanyang ama. Naabot mo na ang rurok ng martial arts, kaya kwalipikado kang tanungin ang pangalan ng demonyong Diyos. Sabi ulit ni Jianbo. So, nasaan ang demonyong Diyos? Nagtanong muli si Lu Chen, sinusubukang may ilabas sa bibig ni Jianbo. Kuya Lu, maaari ka bang lumuhad at magsalita? Kapag nakatayo ka ng ganito, kapansin-pansin ka. Panipi, tumangala si Jianbo kay Lu Chen, at nag-aalalang sinabi. Tumingin si Lu Chen sa paligid. Sa gitnang plaza ng Nooda, daan-daang libong halimaw ang sumasamba. Siya ay nakatayong mag-isa, nakatayo sa labas ng karamihan, at natangay na ng hindi mabilang na mapang-asar na mga mata. Ayos lang, pero may old knee injury na ako, kaya hindi ako makaluhad. Walang magawa si Lu Chen, kaya kinailangan niyang maglupusay at ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Jianbo. Kung mayroon kang lumang pinsala, bumalik sa doktor ng gobyerno para tingnan. Sa karamihan, ito ay isang problema na maaaring malutas sa pamamagitan ng isang tableta. Sumulyap si Jianbo sa tuhod ni Lu Chen, at hindi na nagtanong tungkol sa pinsala ni Lu Chen, ngunit sinagot ang tanong ni Lu Chen sa mahinang boses. Ang mga demonyong Diyos ay wala sa mundo, sila ay umiiral lamang sa itaas na mundo. Upper Realm? Upper Realm ba iyon? Tanong ulit ni Lu Chen. Nasa taas. Itinuro ni Jianbo ang langit, at sinabing, sa totoo lang, ito ay isang alamat lamang. Walang sino man sa ating angkan ng demonyo ang nakakita kailanman ng Diyos ng demonyo. I'm interested in the matter of demon gods. I wonder if there are any ancient history books on this subject. I want to see it. Ang demonyong Diyos ay napakatanda, at halos walang mga gawa tungkol sa demonyong Diyos sa mga tao. No way! Walang record ng demonyong Diyos sa kuweba ng demonyo sa labas, bakit wala man lang demon pugad? O, ang mga nasa itaas na echelon ng angkan ng demonyo ay magkakaroon ng mga talaan tungkol sa mga Diyos ng demonyo, ngunit sa kasamaang palad iyon ay isang antas na hindi natin mahawakan. Habang nagsasalita siya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jianbo, nagmamadali siyang tumayo, at kasama ang iba pang apat na gwardiya, umakyat siya sa langit upang protektahan si Lu Chen. Sinusundan ba tayo? Agad na napagtanto ni Lu Chen na siya ay binabantayan na. Galing sa Mo Palace, balik tayo dali, baka magkagulo. Iniunat ni Jianbo ang kanyang kamay upang hilahin si Lu Chen. Ngunit naiwasan siya ni Lu Chen, hindi niya maiwasang mabahala, hindi sapat ang iyong level, hindi ka makakalipad ng mabilis, dadalhin kita upang lumipad. Hindi, kaya kung makipagsabayan sa bilis mo. Agad na binuksan ni Lu Chen ang Imperial Light Step, at sa isang hakbang, ang kanyang figure ay 10 milya ang layo, naiwan si Jianbo. Kalahating hakbang para pinuhin ang mga Diyos, may ganoong bilis, nag-practice ba siya ng footwork? Hindi makapaniwala si Jianbo, at mabilis na binilisan ang kanyang paglipad, hinabol si Lu Chen, imposible, kahit na nag-practice ka ng footwork, hindi ka makakarating doon. Sa sandaling ito, sa isang punto sa kanyang harapan, dalawang figure ang biglang lumitaw, na hamarang sa daan ni Lu Chen. Ang dalawang figure na iyon ay nakasuot ng pulang mansion guard armor, na may malakas na aura, sila ang mga gintong kagalang-galang. Ito ang bantay ng Mo Palace, lumiko tayo sa kanan. Sumigaw si Jianbo, at tumakbo sa kanan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may lumitaw pang dalawang gwardya mula sa Mo Palace. Kumaliwa ka ulit. Nagmamadali si Jianbo, ngunit sa paglingon pa lang niya, nakita niyang may dalawang gwardya din ng huling palasyo sa kaliwa. Bumalik ka dali. Lalong nabalisa si Jianbo at gusto nang umatras, ngunit nakaharang din ang likod. Kabanata 1237. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Damn it! Hindi tayo makakapunta, napapalibutan tayo. Si Jianbo ay nagmamadaling tumingin sa paligid, may mga tao sa lahat ng direksyon, harap, likod, kaliwa, kanan, sa langit at sa lupa. Ang mga taong iyon ay pawang mga gwardya ng Doomsday Palace, mayroong 12 dosenang mga ito, at 6 o 7 sa kanila ay Venerable Golden Body,
karamihan sa iba ay Venerable Qing Tian, at mayroong ilang Venerable Earth. Halika rito, lahat, ipagtanggol mo si Lu Qi. Sumugod si Jianbo sa tabi ni Lu Chen at nagutos, at sunod-sunod na sumugod ang apat pang gwardya, pinalibutan si Lu Chen sa gitna. Ang apat na gwardya na iyon ay walang iba kundi ang kagalang-galang na Qing Tian, anuman ang bilang o kultibasyon, malayo sila sa kabilang partido. Taga-Anwang Fo kami, anong gusto mong gawin sa Mowang Fo? Sinigawan ni Jianbo ang kabilang partido, ngunit ang kanyang boses ay malupit at mahina sa loob, walang kumpiyansa. Pinalibutan sila ng mga tao mula sa Doomsday Palace, halatang papunta sa kanila, at ang kanyang mga sigaw ay walang iba kundi ang lakas ng loob, walang silbi. Anong patunay mo na galing ka sa mansion ni Prince An? Sabi ng nasa kabilang side na nakangisi. Ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan. Hinubad ni Jianbo ang mahabang balabal sa kanyang katawan, inilantad ang natatanging Imperial Guard armor sa Anwang's mansion. Si Lu Chen at ang iba pang apat na gwardya ay sunod-sunod ding pinunit ang kanilang mga damit na inihayag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Bagamat walang kwenta ang paggawa nito, mas mabuting ipakita ito kaysa hindi ipakita, kahit konting kahanga-hanga. Iwan mo na yang batang yan, pwede ka na. Itinuro ng isang tao sa kabilang panig si Lu Chen at sinabi iyon. Anong klaseng gulay ka sa Mo Palace? Kung maglakas loob kang hayagang arestuhin ang mga tao mula sa ating An Palace, gusto mo bang magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawa? Sigaw ni Jianbo. Kung hindi mo ibibigay ang Lu Qi na iyan, magsisimula ka ng digmaan sa pagitan ng dalawang gobyerno. Ang isang gintong kagalang-galang sa kabilang panig ay hindi lamang malamig na tumugon, ngunit lumapit din kay Jianbo. Iyan ay immortalidad, tingnan ko kung kaya mong tiisin ang kahihinatnan. Nagpakita ng determinasyon si Jianbo na may dagdag na palakol sa kanyang kamay na nagpapahayag ng mapagpasyang posture. Ipinagkatiwala ni Anyo si Lu Qi sa kanyang proteksyon, kung gayon si Lu Qi ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente sa kanyang mga kamay, kung hindi, maaari lamang siyang magpakamatay at humingi ng tawad. Gayunpaman, ang mga bantay ng Mo Palace ay kinukubkob lamang ang isa't isa, at hindi ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Dahil kapag ito ay tapos na, magkakaroon ng mga casualty, at madaling mag-udyok ng digmaan sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Ipinadala lamang sila ni Mo Mei, hindi inutusan ni Mo Wang, at walang gustong pasanin ang mga kahihinatnan. Iyan ang mga tao mula sa Mo Wang's mansion at Anwang's mansion, gagawin pa ba nila ito? Pagtingin sa poster, 10 sa 10, oras na yata para magsimula ng away. Maraming tao sa mansion ni Moang, at maraming tao sa mansion ni Anwang. Halatang magdurusa ang mga tao sa mansion ni Anwang. Sa sandaling gumawa ng hakbang ang dalawang panig, ito na ang simula ng labanan ng dalawang pamahalaan. Natatakot ako na magdilim ang langit at magdilim muli ang lupa. Noon pa yan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Kamakailan lang, pinahahalagahan ng matataas na opisyal ng Yao Chao si Anyo, ang anak ni Anwang, at ang mansyon ni Anyo ay tumaas din kasabay ng pagtaas ng tubig. Kung gayon ang palasyo ay naglakas loob na makipaglaban sa palasyo ng Prinsipe An. Hindi ba ito hindi komportable? Panipi, baka gusto lang ng huling hari na gawing hindi komportable ang sarili. Gusto ko lang makita kang hindi komportable. Sa gitnang parisukat, ang hindi mabilang na mga demonyo na sumasamba sa mga estatwa ng mga demonyong Diyos ay sunod-sunod na nagtaas ng kanilang mga ulo, tumingin sa langit ng may pagkamangha, at maraming nagsasalita. Sa kalangitan sa itaas, nakita ni Lu Chen na ang kalaban ay kumukubkob lamang ngunit hindi umaatake, kaya tahimik niyang sinabi kay Jianbo, ang mga tao mula sa Mo Palace ay pumunta para sa akin, hanggat umalis ka, hindi nila gagawing mahirap ang mga bagay para sa ikaw. Hindi, ang misyon namin ay protektahan ang iyong kaligtasan, hindi ka dapat umalis. Mabilis na umiling si Jianbo at tumanggi. Biruin mo, kung susuko siya kay Lu Qi at tumakas mag-isa, tiyak na mamamatay siya ng walang lugar na mapaglilibingan pagkabalik niya. Mahigpit ang rules ng mansion ni Prince An, kapag ginawa niya ito, masasaktan ang pamilya niya. Don't worry. Mabilis ako, hindi nila ako mahuli. Ipinaliwanag muli ni Lu Chen sa ganitong paraan, ngunit tinanggihan pa rin ni Jianbo, Brother Lu, kahit na nag-practice ka na ng footwork, ang iyong kaharian ay napakababa pa rin, at ang iyong bilis ay hindi sapat na mabilis. Higit pa, 12 ng mga tao sa kabilang banda, side are targeting you again.
Kung pwede lang sumugod palabas, kanina ka pa nagmamadaling lumabas. Panipi, well, hindi ko pa nasisimulan ang footwork o maaga akong lumabas. Hoy, Kuya Lou, tigilan mo na ang pang-aasar sa akin, okay? I'm not kidding you. I'm serious. Ang bilis talaga ng speed ko, hindi ganon kadali para makuha nila ako. Kuya Lou, huwag ka nang magsalita, kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis sa tabi mo, tungkulin ko ito. Pero maraming tao ang kalaban, once na umatake, we have to call it a day. Hindi naman ganoon talaga. Kung gusto nilang lumaban para makakuha ng mga tao, nagsimula na silang lumaban. Bakit kinubkob lang pero hindi umatake? Malinaw na hindi nila kayang pasanin ang responsibilidad na magsimula ng digmaan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin kung patuloy tayong humaharap sa ganito, papakawalan tayo ng kabilang partido. Tiyak na, ang sigaw ko kanina ay nakatawag ng atensyon ng maraming tao. Matigas na tumango si Jianbo, kaya determinado. Tingnan mo sa ibaba, halos lahat ng mga peregrino ay nakatingin sa amin. Ang bagay na ito ay nagkaroon na ng epekto, hanggat ang mga tao sa Mo Palace ay hindi tanga, hindi sila. Nang ahas na gumawa ng kahit ano ng basta-basta, magkaharap sandali, makakabalik lang sila ng walang tagumpay. Dumating siya na handa, hindi ba masyadong walang muwang ang pag-iisip mo? Galit na sabi ni Lu Chen. Hindi. Ilang beses na tayong nakipag-usap sa isa't isa sa Anwang's Mansion at Mowang's Mansion, at hindi ko alam kung ilang beses na tayo ay lumaban ng hayagan at palihim. Mayroon akong malalim na pangunawa sa mansion ni Mowang, at lubos akong naniniwala na sa loob ng kalahating oras, tiyak na atras ang grupong ito ng mga gwardya ng mansyon ni Mowang. Kailangan nating umatras ng buo. Kumpiyansa na sabi ni Jianbo. Ngunit mayroon akong masamang premonition na sa loob ng kalahating patpat ng insenso, sasalakayin tayo. Sabi ni Lu Chen. Kuya Lu, masyado kang nag-aalala. Anyway, kung magtitiwala ka sa akin, walang magkakamali. Maikling sabi. Nang makitang kumpiyansa si Jianbo, natahimik din si Lu Chen, at isang maputik na kabayo ang lumabas sa puso niya. Maniwala ka sa akin, patay na ako, okay. Masyadong simple ang pag-iisip ni Jianbo. Kahit na walang ginawa ang mga bantay ng mansyon ng huling prinsipe, wala silang balak umatras, malabong naghihintay ng ilang pagkakataon. Ang mga halimaw na ito na tumuturo sa apelyido ni Lu Chen ay malamang na sulsol ni Mo Mei, at hinding-hindi sila susuko kung mabibigo silang makamit ang kanilang mga layunin. At lubusang kinasusuklaman ni Mo Mei si Lu Chen, ngayong mayroon na siyang magandang pagkakataon, paano niya pakakawalan si Lu Chen? Baka papunta na si Mo Mei dito. Hindi na nag-abala pa si Lu Chen na pangalagaan ng mga gwardya tulad ni Jianbo, at lihim na inilipat ang kanyang tunay na enerhiya, naghahanda na tumakas mag-isa. Kung ang kabilang partido ay may santo na namamahala, kahit pabilasan niya ang Yuguangbo patungo sa limitasyon, wala pa rin siyang kumpiyansa na makalabas. Masyadong malakas ang mga santo, hindi sila may kukumpara sa kanyang kabanalan. Sa kabutihang palad, napakaraming gwardya ng yumaong palasyo sa pinangyarihan, at wala ni isa sa kanila ang mga santo, kaya't hindi maaabala si Lu Chen. At sa sandaling ito, isang malaking float ang lumitaw sa di kalayuan, at ang kariton ay hinailan ng isang 10th Order na Savage Eagle. Nang makita ng 12 ng mga gwardya ng Mo Palace ang malaking float, tuwang-tuwa sila. Oo naman, narito ang Panginoon. Kabanata 1238. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Nang makita ang malaking float na papalapit ng mabilis, nagpakita si Lu Chen ng tingin ng panunuya. Ito na naman ang 10th level na Savage Eagle na iyon, at ito ang pamilyar na malaking float, kaya malalaman mo kung sino ang may-ari ng float sa pag-iisip lang nito. Gaya ng inaasahan, ang mga bantay ng mansyon ni Prinsipe Mo ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman, hinihintay na lamang nila ang pagdating ng anak ni Prinsipe Mo na si Mo. Kung gusto nilang lumaban o pumatay, bahala na si Mo Mei, kaya wala silang responsibilidad. Gayunpaman, paanong uupo lang si Lu Chen at hintayin na mahuli siya ni Mo Mei? Lahat, take your time, hindi ako mababaliw sayo. Nagkibit balikat si Lu Chen kay Jianbo at sa iba pa, pagkatapos ay kumislap ang kanyang anyo, sinimulan niya ang Imperial Light Step, at sumugod patungo sa pagkubkob ng kalaban.
Si Lu Chen ay hindi basta-basta sumugod, ngunit pumili ng malalambot na persimmons upang kurutin, na nagpuntirya sa isang lupang kagalang-galang sa kabilang panig, na siyang mahinang punto ng pagkubkob. Haha, malapit na sa pinto mo, sunggaban mo. Kalahating hakbang na lang para pinuhin ang mga Diyos, walang nagpoprotekta, sunggaban mo na lang. Ang mahuli ang taong ito bago dumating si Miss Mo May ay isang magandang tagumpay. Nang makita si Lu Chen na kusang loob na. Nagmamadaling lumabas, ang mga bantay ng Mo Palace ay biglang ngumiti, at lahat sila ay nanatiling parang bundok, pinananatiling hindi nagbabago ang pagkubkob, ngunit hinihimok ang Venerable Earth na arestuhin siya. Anyway, masyadong mababa ang target realm nila, wala man lang silang Realm of Refining Gods, kaya panaginip na lang ang makatakas sa grupo ng mga Venerables nila. Kung tungkol sa mahinang cultivation base ni Lu Chen, higit pa sa Venerable Earth, maaari siyang mahuli ng basta-basta kahit sa Heavenly Tribulation Realm. Marunong ka talagang pumili ng tao. Ang pagpili sa akin ay ang pinakatamang pagpipilian para sa iyo. Ang kagalang-galang na lupa ay tumawa ng malakas, binuksan ang kanyang kamay, hinawakan ito ng walang tigil, at direktang binati si Lu Chen na sumusugod sa kanya. Kamay ni Tian Tian. Hinawakan din ito ni Lu Chen gamit ang isang kamay, at nabangga sa kuko ng kalaban. Boom! Nagkaroon ng pagsabog at bumagsak ang pagkakahawak ni Lu Chen. Ang kabilang partido ay hindi rin mas mahusay, 80% ng kanyang pagkakahawak ay natamba, at ang natitirang lakas niya ay hindi man lang banta kay Lu Chen. Gayunpaman, sinamantala ni Lu Chen ang pagkakataong ito upang magmadaling makalabas sa hanay ng pag-atake ng kalaban sa isang iglap, at sapilitang pinalampas ang pagkubkob. Wow! Ang lakas ng batang to, ang lakas kaya. Nagbago ang kutis ng kagalang-galang na lupa, dahil siya ay pabaya at minamaliit ang kaaway, at siya ay labis na nanghihinayang. Hindi siya gumamit ng anumang lakas sa kanyang pagkakahawak, hindi man lang niya binuksan ang paningin, ginamit niya ang 60% hanggang 70% ng kanyang lakas, at ito ay higit pa sa sapat upang makuha ang isang mababang antas na mandirigma na kalahati, isang hakbang sa estado ng pagdadalisay ng mga Diyos. Sa katunayan, sa sandaling ginawa niya ang pagbaril, siya ay medyo nanlumo, ang kanyang grasping force machine ay hindi inaasahang nabigo na i-lock ang target. Ayon sa kanyang pag-iisip, ito ay upang i-lock muna ang target, at pagkatapos ay mahuli ito. Kung hindi ito ma-lock, maaaring mangyari ang anumang bagay. Gaya ng inaasahan, nahuli talaga siya ng target na may mababang cultivation at nakatakas mula sa kanya. Katumbas ito ng, sa harap ng maraming kasabwat, sinampal siya ng target sa mukha kaya napahiya siya. Kung alam niya ito ng mas maaga, dapat niyang itaguyod ang pangitain at binuksan ang lahat ng kanyang lakas. Paano makakatakas ang target mula sa kanyang kontrol? Sa katunayan, hindi niya alam na ayaw ni Lu Chen na makaakit ng masyadong atensyon sa Demon Nest, kaya hindi niya pinatawag si Zunshen. Ginamit lang ni Lu Chen ang kanyang basic strength at mid-level sky rank combat skills para sunggaban siya ng husto. Kung ang katawan ni Lu Chen ay ganap na nabuksan, ang kanyang lakas ay pumailang-lang, at ang nakabasag langit na kamay ay mabitawan, hindi ito kung si Lu Chen ay makakahawak sa kanyang mahigpit na pagkakahawak, ngunit kung siya ay mahuhuli ni Lu Chen. Isang himala na ang mababang antas na gwardya sa Anwang's Mansion ay nakatakas mula sa Venerable Earth. Hindi kayang pigilan ng Venerable Earth ang Immortal Realm, talagang nakakahiya. Ang pagganap ng palasyo ng Mo ay masyadong hamak. Maaari itong maubusan ng mga tao. Lahat ba ng mga gwardya sa kagalang-galang na antas ay tulala? Nang makita ito, agad namang namangha ang mga nasa ibaba at maraming pinag-usapan. Anong kalokohan ang ginagawa mo, paano mo hahayaang sumugod ang target? Sumunod ka sa kanilang lahat, huwag mong hayaang makatakas ang batang iyon. Nandito na si Miss Mo May, kapag hindi natin naharang ang target, mamamatay ka. Ang mga bantay ng Mo Palace ay nagulat, at ang pagkubkob ay bumagsak sa isang iglap, na iwan lamang ng ilang tao ang humawak kay Jian. Buhat ang iba pa, at karamihan sa kanila ay hinabol si Lu Chen. Gayunpaman, ang footwork ni Lu Chen ay mataas, ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay nasa himpapawid, kaya hindi ito madaling mahuli. Isang grupo ng mga gwardya mula sa Mo Palace ang nagsikap na habulin at harangin si Lu Chen, ngunit hindi pa rin nila mahawakan ang sulok ng damit ni Lu Chen. Halos hindi nila maharangan ang daan ni Lu Chen at pigilan si Lu Chen na makatakas mula sa lugar sa itaas ng gitnang plaza.
Isang bangkos ng basura. Sa wakas ay sumugod si Momei, ngunit nalaman niyang nabigo ang kanyang grupo ng mga subordinate na mahuli si Lu Chen, hindi niya maiwasang magmura sa galit. Kaagad. Bagamat marami pang Momei, hindi ito nakakatulong. Pabalik-balik pa rin si Lu Chen sa kanila, malayang gumagalaw, at walang makakahuli sa kanya. Itong si Lu Qi, ay talagang pambihira sa husay, at ang kanyang bilis ay talagang mabilis. Kung siya ay nasa ibaba ng isang santo, wala siyang magagawa sa kanya. Nang makitang napakabilis ni Lu Chen, hindi napigilan ni Jianbo ang paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi nakakapagtaka na siya ay may mababang antas, at gusto rin siya ni Miss Anyo. Lumalabas na mayroon pa rin siyang kamay. Panipi. Sa sandaling ito, nakita ni Momei na hindi mahuli si Lu Chen, at pabilis ng pabilis si Lu Chen, malabo na nagmamadaling lumabas sa kanilang control area, kaya hindi niya maiwasang magsabi ng may pananabik, lahat ay gumagamit ng pamimilit para sugpuin si Lu Qi. Kaagad, inilabas ng lahat ng mga bantay ng Mo Palace ang kanilang pamimilit, na sumasakop sa buong airspace, kabilang si Lu Chen. Siyempre at itlog. Sa sandaling gumalaw ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Lu Chen, walang anumang pamimilit ang nahadlangan ng maringal na kapangyarihan ng kaluluwa, at hindi naapektuhan ang kanyang espiritu o ang kanyang mga aksyon. O aking Diyos, ang pamimilit ng napakaraming mga kagalang-galang ay hindi makapagpigil ng kalahating hakbang ng pagdadalisay sa mga Diyos. Talagang binawi nito ang aking pananaw sa pamimilit. Ang mga tao sa Anwang's Mansion ay kahanga-hanga, ang kanilang cultivation base ay napakababa, at hindi sila napigilan ng napakaraming mga kagalang-galang, nararapat itong papuri. Napakasama ng mga kagalang-galang ng palasyo ng Mo. 12 ng mga kagalang-galang na ipinadala ng sama-sama, kabilang ang ilang mga kagalang-galang na may gininto ang katawan. Hindi man lang sila nakagawa ng kalahating hakbang upang pinuhin ang mga Diyos. Nakakahiyang itapon ito sa bahay ni Lola. Sa gitnang parisukat sa ibaba, ang mga tao ay tumigil sa pagsamba sa mga estatwa ng demonyo, at lahat ay nakatuon sa labanan sa kalangitan. Sa mata ng lahat noon, ang mga gwardya ng kalahating hakbang na mansyon na nagpapadalisay ng Diyos ay napakahirap, at imposibleng makatakas mula sa mga kamay ng napakaraming kagalang-galang. Ang katotohanan ay lahat sila ay nasampol sa mukha, at lahat sila ay maayos sa ngayon, at ang mga kagalang-galang ng palasyo ng Mo ay hindi nagsisisi sa kanila. Ang mga gwardya ng gobyerno ay sumusunod sa utos, huwag siyang hulihin ng buhay, bugbugin lang si Lu Qi hanggang sa mamatay. Sa wakas, nainip si Momei, at nag-utos na lang sa kanyang mga nasasakupan. Noong una, gusto niyang hulihin si Lu Qi ng buhay, pahirapan si Lu Qi, at pagkatapos ay patayin si Lu Qi, para mailabas niya ang kanyang galit. Ngayon ay tila napakabilis ng bilis ni Lu Qi, at ang pagkakataong mahuli siya ng buhay ay medyo maliit. Sa halip na bigyan ng pagkakataon si Lu Qi na makatakas, mas mabuting patayin siya ng direkta. Matapos matanggap ang utos ni Momei, agad na lumiwanag ang mga bantay ng palasyo ng Mo, at mas madaling patayin ang target kaysa hulihin ito ng buhay. Kabanata 1239. Supreme. Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang mga gwardya ng mansyon ng huling prinsipe ay tumigil sa paghabol kay Lu Chen, ngunit sunod-sunod na bumaril, tinamaan si Lu Chen ng malakas na lakas ng palad, lakas ng kamao, at lakas ng espada. Biglang, ang buong mataas na altitude ay napuno ng iba't ibang enerhiya, at lahat ng mga kagalang-galang na matalo ang mga tao sa himpapawid, at ang kapangyarihan ay lumipad sa kabila, na nagsisiksikan sa buong espasyo sa mataas na altitude. Kung ibang mandirigma, pabayaan ang kalahating hakbang na nagpapadalisay ng mga Diyos, kahit na sila ay 5 kalpa, sila ay dudurog sa iba't ibang puwersa. Hindi mahalaga sa langit o sa lupa, lahat ay nanunood kay Lu Chen, at lahat ay naghihintay na makita si Lu Chen na madudurog hanggang sa mamatay. Maging si Jianbo ay napapikit sa kawalan ng pag-asa, ayaw na masaksihan ang sandaling durog na durog ang katawan ni Lu Qi. Sinubukan ni Jianbo ang kanyang makakaya na magmadali upang protektahan si Lu Qi, ngunit sa kasamaang palad ang kabilang partido ay may gininto ang kagalang-galang na pumipigil sa kanya, kaya hindi niya ito mapatay. Kinagat ni Momei ang sulok ng kanyang bibig at nagpakita ng mapang-asar ng ngiti. Si Lu Chen ay pinigilan ng hindi mabilang na puwersa, gaano man siya kabiles, hindi pa rin siya nakatakas sa kapalaran ng pagsabog. Gayunpaman, pagkatapos na lumipas ang kapangyarihan ng lahat ng mga kagalang-galang, isang kakaibang eksena ang lumitaw.
Hindi lamang si Lu Chen ay hindi nadurage hanggang sa mamatay, siya ay tumatalon pa rin ng masigla, hinahanap ang puwang ng kalaban, sinusubukang makalusot. Tumangging mamatay. Sa langit at sa lupa, halos malaglag ang panga sa hindi mabilang na mga tao. Hindi mahalaga ang mga bantay ng Mo Palace o ang daan-daang libong mga peregrino, lahat sila ay nabigla. Sa napakaraming kagalang-galang na pag-atake ng magkasama, ang lakas ng suntok ay sumabog sa airspace, kahit na ang target ay ang kagalang-galang ng lupa, ito ay magiging mahirap dalhin ito, pabayaan ang isang kalahating hakbang na kaharian ng pagpipino ng Diyos. Ngunit si Lu Chen ay tila ayos lang sa pagkataranta, ito ay ganap na nagpabagsak sa pananaw ng lahat sa kaharian. Ikaw, bakit buhay ka pa? Napatulala si Mo Mei na halos malaglag ang kanyang panga sa takot. You're dead and I'm not dead. It's a painless attack. Kahit lamok ay hindi ako kayang patayin. Gusto pa rin nila akong patayin. Panaginip lang. Nagpatuloy si Lu Chen sa pagtakbo sa Yuguangbo, ngunit tumawa siya ng ganito sa kanyang bibig. Sa katunayan, ang mga suntok ng maraming kagalang-galang ay talagang makapangyarihan. Kung ibang tao, siguradong sisubog ang mga nasa ibaba ng kagalang-galang. Ngunit pagdating kay Lu Chen, hindi ito pareho. Bagamat maraming mga kagalang-galang, sila ay may iba't ibang ranggo. Mayroon lamang ilang mga gintong kagalang-galang at umaatake pa rin sila mula sa himpapawid. Ang paghahatid ng kapangyarihan sa hangin ay kumonsumo ng malaki, at kapag ito ay nahulog kay Lu Chen, ito ay nasa 10 na. Huwag mong tingnan ang nag-iisang kalahating hakbang ni Lu Chen sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, resulta lamang ito ng kanyang mga kasanayan, at ito ay ganap na nanlilinlang sa mga tagalabas. Siya ay aktwal na nasa ikalimang kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm, at ang kanyang cultivation ay hindi ganoon kalala. Higit pa rito, si Lu Chen ay nababad sa dugo ng hayop sa mahabang panahon upang pantayin ang kanyang katawan. Sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base, ang kanyang pisikal na katawan ay sobrang tyrannical. Kahit na hindi niya maabot ang antas ng gininto ang katawan na kagalang-galang, naabot pa rin niya ang pamantayan ng kagalang-galang na Qingtian. Kaya, okay lang na ay bully ang iba gamit ang lakas ng palad at lakas ng kamao ng mga pag-ataking iyon mula sa himpapawid, ngunit paano ito magdudulot ng pinsala kay Lu Chen? Sobrang bilis, sobrang lakas ng katawan, ito ang first-class talent sa martial arts. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Jianbo kung bakit si Lu Qi ay pinabura ni An Yu. Ito ay lumiliko na ang mga tao ay talagang may ilang mga brush. Bagamat mababa ang kaharian, mayroon silang walang limitasyong potensyal. Ang ganitong uri ng talento ay talagang sulit na linangin. Sa mayamang stock ng resources sa Anwang Mansion, kapag nabuhos na ito kay Lu Qi, kahit na baboy si Lu Qi, mabilis na tataas ang kanyang kaharian. Malakas ang physical body niya, stop attacking from the air, hit his physical body, hindi naniniwala si Miss Ben na hindi siya sumasabog. Galit na galit si Mo Mei, at agad na nagutos, at lumabas pa sa malaking float, hinahabol at hinaramgan si Lu Chen mismo. Tama, humahabol kay Lu Chen, hindi humahabol kay Lu Chen. Kahit saang direksyon tumakbo si Lu Chen, haharangan niya ang direksyong iyon, pipilitin si Lu Chen na umatras, pinipigilan si Lu Chen na makatakas mula sa airspace na ito. Si Lu Chen ay nagmamadaling pabalik-balik, ngunit hindi naubusan ng airspace na ito, at itinulak siya palapit ng mga bantay ng Mo Palace. Unti-unti, ang mga bantay ng Mo Palace ay bumuo ng isang bagong encirclement circle, na ikinulong si Lu Chen sa loob. Ito ang ritmo na pinipilit akong lumaban. Sumimangot si Lu Chen, at isang seryosong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Matapos ipatawag ang katawan ng labanan at dagdagan ang lakas, hindi isang malaking problema ang pumatay ng dalawang Panginoon sa lupa upang tumayo at pagkatapos ay tumalon palabas sa Cob-Cob. Ang problema, ibubunyag niya ang kanyang lakas. Ang paglabas mula sa pagkubkob ng maraming kagalang-galang na may kalahating hakbang ng pagdadalisay sa mga Diyos, ang gayong kapangyarihang panlaban ay malapit ng kumalat sa buong pugad ng demonyo. Lalo na si Wulong Zhanshen, kapag nakarating na ito sa tenga ni Anyo, gaano man katanga si Anyo, malalaman niya kung sino siya. Okay lang na malaman ni Anyo na palaging sumusumpa si Anyo ng makamandag na sumpa sa harap niya, kaya wala siyang gagawin sa kanya. Kapag ito ay umabot sa mga tainga ni Ansi, ito ay magiging kakilakilabot.
Si Ansi ay may sama ng loob sa kanya, at siya ay nakipaglaban sa kanya, kaya alam niya na ang kanyang tinatawag na pangitain ay 5 dragon. Ngunit ngayon ay malapit na ang sitwasyon, at kung hindi niya ipatawag si Zhang Shen para lumaban, baka hindi na niya mailigtas ang kanyang buhay. 5. Sa sandaling itatawag na ni Lu Chen ang kanyang katawan, isang boses ang nagmula sa kanyang tainga, Mo Mei, kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga tao, puputulan ko ang iyong katawan. Hailey. Isang itim na anino ng espada ang naputol, tumawid sa kawalan, at dumiretso kay Mo Mei. Bitch Anyo, nagpakita ka na ba sa wakas? Galit na galit si Mo Mei, pinitik niya ang kanyang letigo upang salubungin ang talim ng espada na nahulog. Boom! Ang mahabang letigo ay tumama sa gilid ng espada, at nagkaroon ng nakakagulat na pagsabog. Ang lakas ng espada ay gumuho, ang lakas ng letigo ay naubos, at ang enerhiya na bumagsak ay bumuo ng isang napakalaking alon na tumama sa lahat ng direksyon. Napaatras si Anyu ng ilang talampakan, ngunit nagulat si Mo Mei pabalik ng 10 talampakan, ang antas ng lakas ay makikita kaagad. Kaya lang, ang magkabilang panig ay Golden Venerables, at si Anyu ay si Di Miao, na ang talento ay mas mataas kaysa kay Mo Mei, kaya hindi sila ganoon kadaling talunin. Bagamat may ilang pakinabang si Mo Mei, ngunit imposibleng talunin si Anyu sa maikling panahon. Lucci, bumalik ka muna sa mansion ni Prince An, at ipaubaya mo. Sa akin ang lugar na ito. Pagkatapos magsalita ni Anyu, ibinaba niya ang kanyang espada at naglasla sa kabilang panig. May 2 gwardya mula sa palasyo ng huling prinsipe na nakaharang sa daan. Ang 2 taong iyon ay Venerable Qing Tian lamang, at pumunta lamang sila rito para kay Lu Chen. Ngunit nang makita nilang naglalasla si Anyo gamit ang kanyang espada, sa sobrang takot nila ay nawala ang 3 kaluluwa at nawala ang 7 kaluluwa. Dahil alam nilang hindi nila kayang pigilan, nagmamadali silang umiwas kay Baizang at gumawa ng paraan para kay Lu Chen. Kung gayon salamat, Miss. Nang makitang hindi na niya kailangang ibunyag ang kanyang mga hole card, hindi napigilan ni Lu Chen na matuwa. Tumawa siya, binuksan ang magaan na hakbang, mabilis na naglakad sa puwang, at naglakad palayo. Itong tono. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Anyu na sumimangot, nakaramdam ng labis na pagkalito. Masyadong parang tao ang tono ni Lucci. Lalo na ang salitang ha. Madalas itong dinadala ni Lu Chen kapag nagsasalita siya, at ganoon din si Lucci. Bukod dito, si Lu Chen at Lucci ay parehong halos magkasing tangkad, magkahawig ang kanilang mga likod, at pareho silang may apelyidong Lo, kaya mahirap na huwag siyang pagdudahan. Gayunpaman, ang mga pagdududa ay mga pagdududa at ang mga katotohanan ay mga katotohanan. Si Lu Chen ay isang lahi ng tao, at si Lucci ay isang lahi ng halimaw, paano siya mag-isa? Kahit na si Lu Chen ay may pinakamakapangyarihang paraan, hindi siya maaaring maging isang halimaw, hindi ba? Girl of the Mo family, dahan-dahan lang maglaro, at hindi na kita sasamahan. Gagantihan kita ng 2 beses sa mga kabutihang ginawa mo sa akin ngayon. Let's wait and see. Kabanata 1240. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Lucci? Bastard ka? Ikaw? 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 Ang lakas ng loob mo, huwag kang tumakas. Nang makitang madaling umalis si Lu Chen at pinagtawanan ni Lu Chen, galit na galit si Mo Mei kaya wala siyang mapaglabasan ng galit, kaya lumingon siya sa mga bantay sa ilalim niya, ano ang kinakain mo? Napakaraming tao, lahat sila, kagalang-galang, hayaan mong tumakas si Lucci, lahat sila ay walang silbi, lahat ng basura, lahat sila ay nakakahiya sa Mo Palace. Panipi, tigilan mo na ang pagpapagalit sa iba, katulad ka rin nila, pareho kayong basura at basura. Ang tawa ni Lu Chen ay nagmula sa malayo na naging dahilan upang maging berde ang mukha ni Mo Mei. Gayunpaman, si Lu Chen ay tumakbo ng malayo at mabilis, at hindi niya naabutan. Pagkatapos ng isang ambush, si Lu Chen ay hinarang muli ng napakahirap, ngunit nawasak ng espada ni Anyu. Nahulog talaga. Ngayon, bukod sa nakatitig sa kawalan, si Mo Mei ay walang kinalaman kay Lolo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang Mar-Eagle na ulap ang biglang lumitaw sa 10,000 li airspace, at hindi mabilang na nakakatakot na pamimilit ang dumaan sa ulap at direktang lumapit kay Lu Chen.
Ang mga panggigipit na iyon ay mas mataas sa kagalang-galang, at lahat sila ay kapangyarihan ng mga santo sa lahat ng antas, na lahat ay nahuhulog kay Luchen lamang. Saint Wei. Sumimangot si Luchen, ang kanyang ekspresyon ay solemna, at sa paggalaw ng kanyang kapangyarihang kaluluwa, ang pinigilan na prestihiyo ng santo ay agad na pinakawalan. Shen Renwei, hindi siya natatakot. Kung kumilos ang santo, hindi na siya kalaban. At ang mga santo sa itaas ay mga kaaway sa halip na mga kaibigan, marahil ang malalakas na lalaki ng Mo Palace, sa pagkakataong ito siya ay nasa malaking problema. Sa makatuwid, itinaas niya ang Yuguangbo sa sukdulan, tumakbo sa napakabilis na bilis, sinusubukang makaalis sa airspace na ito. Hoy! Kalahating hakbang lang ang batang ito sa pagpino sa mga Diyos, at hindi siya natatakot sa kapangyarihan ng santo, may pagkakamali ba? Tumatakbo pa rin siya, at hindi naman mabagal ang kanyang takbo. Hindi napigilan ang pamimilit namin. Ano ang nangyayari? Paano kung pupunta ako at kunin siya ng personal? Huwag kang padalos-dalos, nandito na ang huling hari, may sarili siyang desisyon. Nagulat na mga boses ang lumabas mula sa ulap at ambon na iyon. Ngunit tulad ng inaasahan ni Luchen, ang mga santo sa ulap ay pawang mula sa Mo Palace. Anak, manatili ka rito, ayaw mong tumakas. Isang galit na boses ang tumusok sa mga ulap at ambon, tulad ng kulog na kumukulog sa kalangitan, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Habang bumagsak ang mga salita, isang lubhang nakakatakot na pamimilit ang tumago sa mga ulap at diretsyong nahulog. Ang pamimilit ay napakalakas at nakakatakot na dinurog nito ang mga layer ng kalawakan, sumabog ang walang laman sa lahat ng direksyon, nagpang-inig sa lupa, at direktang dumapo kay Luchen. Ang kapangyarihan ng isang tunay na hari. Nadama ng lahat sa eksena ang takot sa pamimilit na iyon, at lahat sila ay nagulat, hindi man lang naglakas loob na huminga. Sa sandaling ito, naunawaan din ng lahat kung anong uri ng pag-iral ang mayroon sa ulap at ambon. Ang pagkakaroon ng isang tunay na hari. Ang pamimilit na pinakawalan ng tunay na hari ng buong lakas ay lubhang nakakatakot. Naturally, hindi lahat ay kayang tiisin ito. Kahit na ang mga mahihinang kagalang-galang ay maaaring madaig ng kapangyarihan ng tunay na hari. At ang Luchi na iyon, na desperadong tumakas, ay kalahating hakbang lamang sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, bagaman hindi ko alam kung paano niya matitiis ang kapangyarihan ng isang santo. Ngunit karamihan sa mga tao, kabilang si Jianbo, ay lubos na naniniwala na hindi kayang panindigan ni Luchi ang kapangyarihan ng isang tunay na hari. Narito ang aking ama, patay na si Luchi. Natural na alam ni Mo Mei na ang tunay na hari ay darating sa mga ulap, kaya humagalpak siya ng tawa. Masyado siyang nasaktan ni Luchi, at hindi niya kinaya ang pagtalon ni Luchi. Hanggat namatay si Luchi, kahit sino pa ang pumatay kay Luchi, magiging masaya siya. Luchi. Sa sandaling iyon, balisa rin si Anyu, dahil alam niya kung sino ang darating. Iyan ang ama ni Mo Mei, si Mo Wang. Si Luchi, na talagang ikinaalarma ang huling hari, ay maaaring mapapahamak. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ang nakakatakot na kamahalan ng tunay na hari si Luchen. Si Luchen ay patuloy na tumakbo ng malaya, na may maringal na kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan, kahit na ito ay kapangyarihan ng isang tunay na hari, maaari pa rin niyang labanan ito. This is weird. Hindi man lang siya natatakot sa pamimilit ng haring ito. It is really unreasonable. Half-step God refining ba siya? Sa gitna ng mga ulap at ambon, ang boses ng hari ay naging mas inis, mag-isa ka at pigain ang ulo ng taong ito. Kaagad, may lumabas bilang tugon, lumitaw mula sa mga ulap at bumaba, direktang nakatutok kay Luchen. Ang taong bumaba ay isang halimaw na santo. Ikinalulungkot ko, talagang nagpadala ako ng isang santo upang makuha ang maliit na kalahating hakbang na kaharian ng pagdadalisay ng Diyos, ang mukha ni An Wangfo ay sapat na malaki. Kung magpapadala ka ng ganyang kagalang-galang, hindi mo mabibihag ang isang maliit na bantay ng palasyo ni Prinsipe An. Nakakahiya na ang palasyo ni Prinsipe Mo. Walang hiyang magpadala ng santo ngayon. Ang mansyon ni Mo Wang ay hindi kailanman gumagamit ng walang prinsipyong paraan. Kailan mo ipapakita ang iyong mukha? Kailangan kong sabihin na ang bantay ng mansyon ng Prinsipe An ay talagang kahanga-hanga. Ang kanyang antas ay napakababa, at ang kanyang mga pamamaraan ay napakataas. Kung hindi dahil dito, gaano man kawalandiya ang Mo Palace, ako ay natatakot na hindi.
Nito mapipilit maging ang mga santo na lumabas. Ang bilis ay napakabilis, at hindi ito apektado ng pamimilit. Ang batang ito ay may malaking potensyal at may walang limitasyong hinaharap. Ang batang ito ay dapat na isang first-class na martial arts talent. Kapag lumaki na siya, siguradong magiging kahanga-hanga siya. Sa gitnang liwasan, ang mga tao ay puno ng mga talakayan. Lahat sila ay nahihiya sa Moopalas at nabigla sa mga pamamaraan ni Lu Chen. Si Lu Chi ay isang mababang antas na mandirigma lamang. Nagpadala ka talaga ng mga santo para ay bully ang maliit. Ang Moopalas ay talagang kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Galit na galit si Anyo, ngunit dahil sa kanyang limitadong kakayahan, hindi niya nailigtas si Lu Chi. Personal na dumating ang huling hari at nagdala ng grupo ng mga santo, kahit sinong santo ay kayang bitihin at talunin siya. Higit pa rito, hinaharangan ni Mo Mei ang harapan, dahil gusto niyang protektahan si Lu Chen, hindi siya makalampas sa pagharang ni Mo Mei. Si Lu Chi ay hindi isang mababang antas na mandirigma sa aking paningin, ngunit ang aking kaaway. Ang aking kaaway ay ang kaaway ng Moopalas. Ang ating Moopalas ay hindi kailanman naging partikular sa mga bagay-bagay. Hanggat kaya nating patayin ang kaaway, hindi tayo wala kang pakialam sa pang-aapi sa maliit. Malamig na ngumiti si Mo Mei at mahinang sinabi. Ang yugwang ni Lu Chen ay mabilis na lumakad, at ang bilis ng santo ay mas mabilis, at ang figure ay kumikislap, at siya ay libu-libong milya ang layo. Sa isang kisap mata, hinabol ng santo si Lu Chen, iniunat ang kanyang malaking kamay, at hinawakan si Lu Chen gamit ang kanyang mga kuko. Ang bigat ng mga kuko ay nagdulot ng pagbagsak ng mga layer ng espasyo. Direktang nakalock ang close strength machine kay Lu Chen. I-lock mo ako, pinipilit akong magtrabaho ng husto. Nanlamig ang mukha ni Lu Chen, napakunot ang noo ng kanyang espada, at ibinaling niya ang kanyang puso, handang ihagis ang kanyang espada sa labanan. Santo, ang antas ay masyadong mataas, hindi niya siya matalo, at wala siyang paraan upang harapin ito, ngunit hindi siya sanay na umupo ng patahimik at naghihintay ng kamatayan. Ang pagpapatawag kay Zontian Zonshen, ito lang ang magagawa niya. Kahit na ito ay kamatayan, kailangan mong laslasin ang kalaban, mag-iwan ng malalim na alaala para sa halimaw na santo. Ngunit sa oras na ito, isang mahinang boses ang nagmula sa kaitaasan, ako, ang mga tao ni Haring An, ay madaling mabuli. Kasabay ng tunog ay dumating ang isang malaking daliri na nakaturo sa santo na gustong salakayin si Lu Chen. Ang daliri ay sumundot mula sa kawalan, at saan man ito pumunta, ang mga layer ng espasyo ay gumuho, na itinuro ang makina ng lakas, na nakalock sa santo. Oo, 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 ito ang Dark King. Ang pantas ay nalock ng mekanismo ng hangin at ang kanyang mga paggalaw ay pinigilan. Hindi niya maiwasang mamatla sa takot. Wala siyang pakialam sa pagpugot kay Lu Chen. Nagmamadali siyang humingi ng tulong, iligtas ako ng huling hari.